So, magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi po, Ma'am Laudet. Ako nga po pala si Janice Mondipolca from grade 10 na Moroto. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang 4 na estratehiya ng globalisasyong ekonomiko. So, ano nga ba ang una natin tatalakayin? Ang una natin talakayin is ang outsourcing. So, ano nga ba ang outsourcing? Ito ay ang pagkuha ng serbisyo o gawain mula sa iba't ibang kumpanya upang makatipid at makakuha tayo ng expertise or third party. Halimbawa nito is yung Microsoft yun. At pangalawa is yung offshoring. So, ang offshoring is paglilipat-lipat ng trabaho o operasyon sa ibang bansa para makatipid at para mababa ang gastos. Yun ang pangalawa. Pangtatlo na naman tayo sa onshoring. Ang pantatlo is ang onshoring. Ito ay ano nga ba ang onshoring? Ito yung pagbabalik o pagpapanatili ng operasyon sa sariling bansa upang mapalapit sa merkado, masiguro ang kalidad at magkaroon ng madaling kontrol sa negosyo. Yun ang onshoring. Pang-apat naman is yung nearshoring. So, ang nearshoring, ito yung pagpalipat-lipat ng operasyon o serbisyo ng isang kumpanya sa kalapit na bansa upang mabawasan ang gastos habang mas madali ang komunikasyon at transportasyon kumpara sa offshoring. So, sa kabilang bahagi, talakayin natin ang kanilang similar. So, sa bahaging ito, talakayin natin ang pagkakatulad ng 4 na estratehiya ng globalisasyong ekonomiko. So, may 5 akong ibibigay. So, ang una is lahat sila ay may layunin upang mapababa ang gastos ng produksyon. Ito ay ginagamit upang makatipid sa labor cost o sa mga resources at operasyon. Pangalawa ay sa magpapahusay ng kahusayan at kalidad. Ito ay estratehiya para maging mabilis, maayos ang serbisyo o paggawa ng mga produkto. Pangatlo, isang pagpapalawak ng kompetisyon at merkado. Ang pangtatlo, ito ay nagbubukas ng mga maraming oportunidad upang makipagkompetensya makapasok sa pandaigdigang pamilihan. At pang-apat, ito ay ang pagkakaroon ng ugnayan sa iba't ibang bansa o rehiyon. Kahit ang onshoring ay nakatuon sa sariling bansa, pareho silang nagdudulot ang interaksyon sa ekonomiya sa loob o labas ng bansa. So, ang panglima is nakakaapekto sa trabaho at pangkabuhayan. Lahat ng estratehiya ay may epekto sa employment. Maaring magbukas ng trabaho sa isang lugar habang nababawasan naman sa iba. So yun ang 5. So, sa madaling salita pa, sila ay magkapare-pareho, pero kapare-pareho sila ng paraan sa negosyo na nakatuon at yung sa pagpapalago ng kita at yung pagkikipag-competitive sa mga pandaigdigang ekonomiya o sa mga pamilihang merkado. At yun lamang po. Maraming salamat.